Ngayong bago na ang liderato sa Senado, umaasa ang Justice Department na mas hihigpit ang koordinasyon para panagutin ang mga naging kasabwat umano sa pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Mayroon ng initial findings ng Special Panel of Prosecutors ng Justice Department sa naganap na barilan sa Senado noong May 13. Una na rito, hindi raw justified ang ginawang warning shot ng Office of the Sergeant at Arms noong gabing iyon. May babala rin muli si Justice Secretary Frederick Vida sa mga tumulong umanong magpatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. The Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. When the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped him escape may be indicted. Binalik naman sa CIDG ang obstruction of justice complaint na unang hinihain laban kay Senador Robin Padilla. Kailangan pa raw kasi ng karagdagang mga ebidensya tulad ng ilang pang testimonya. Now, alam din natin na meron ding kakibat na investigasyon ng ombudsman. Ang isang titimbang ipanpanin natin, di ba? Isang may papain ito, ba? Ombudsman ba ang papain din ng prosecutor na sa mga public officials o DOJ ba ang papain? Sabi naman ni Vida, lumiliwanag na rin ang nangyaring insidente, kaya kaunting panahon na lang daw ang hihintayin para matapos ng investigasyon. Sinusuri na rin kasi ng Special Panel of Prosecutors ng DOJ ang koneksyon ng paglalagay kay Bato sa protective custody at pagla-lockdown sa Senado, maging ang pagdedeklara na under attack ang Senado sa kabuuang issue ng obstruction of justice at kung sino-sino ang dapat managot dito. Ngayon nagbago ng Senate leadership. Nais ang DOJ na magkaroon ng mas mahigpit na ugnayan sa upper chamber para masusi pang maimbestigahan ang nangyaring barilan sa loob mismo ng premises nito. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.